60 araw, yan ang sinabing timeline ng Department of Justice para makapagpasya kung sapat ba ang hawak nilang ebidensya para sampahan ng kaso sa korte ang mga iniuugnay sa mga nawawalang sabongero. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Patong-patong na reklamo gaya ng multiple counts of murder, kidnapping at serious illegal detention ang isinampa laban sa 62 respondents kaugnay sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero. At sa loob ng 60 araw, dedesisyon na ang mga ito ng Department of Justice o DOJ. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Pag-aaralan ng DOJ kung sapat ang lahat ng ebidensyang isinumite sa kanila para magsampa ng kaso sa korte. Kampante naman daw mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung justisya pagdating po sa resolution. Sana po pumabor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga na this time, meron na kaming witness na talagang walang magpapareglo. Kabilang sa mga respondent ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Umaasa siyang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na ito sa korte. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Wala naman sa preliminary investigation ang negosyanteng si Atong Ang na itinurong mastermind. Pero naroon ang kanyang abogado na umaasang pagbibigyan ng kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP-CIDG para raw maimbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation in view of the fact that the evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. Tuloy naman ang investigasyon ng DOJ sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Ayon kay Patidongan, doon umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makadaragdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? This includes 3 sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.